Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ang loan ninyo sa one-hand application. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin para makapagbayad tayo, syempre dapat nakapag-loan na tayo at kailangan nating buksan ang ating one-hand na application. At kung nakapasok na kayo, for example kagaya niyan, meron pa tayong balance na 23,800 kasi nag-loan na tayo pero 2,000 lang yung ni-loan natin. So para mabayaran yung loan natin na 2,000 pesos, punta lang tayo dito sa baba, itong My Bill. So i-click lang natin yung bill. So dito makikita nyo po yung bill ninyo. So kung meron kayong ni-loan, makikita nyo po dito sa current. So kung gusto niyo makita yung mga history ninyo, yung mga binayad niyo dati, dito sa history ninyo makikita yan. Pero ngayon, dito tayo sa current kasi magbabayad tayo ng loan balance natin. So kung nakikita ninyo, meron tayong loan balance na 2,298. Pero 2,000 lang yung niloan natin, pero zero interest siya kung nabayaran natin within 3 days. So kung nakikita ninyo, yung repayment date is October 19, tapos yung repayment period niya or yung term niya is 1 term lang yung kinuha natin, bali 1 month lang. Tapos yung loan amount is 2,000 pesos. So nandito yung date of application. So para makapagbayad tayo, i-click na lang natin itong repay. At pagkatapos meron kayong makikitang ganito. So early repayment amount. So 2,000 pesos kung hindi siya lalagpas ng 3 days kasi yun yung offer sa akin. Depende na yan sa inyo kung ano yung offer sa inyo. So kung lalagpas ng 3 days, ito yung babayaran ninyo, 2,298. Bali may interest na po siya. So siyempre pipiliin natin dito is itong early repayment kasi wala pa tayong 3 days. So walang interest, 2,000 pesos lang. So kung na-select na nyo yan, i-click nyo na lang po itong repay. Pero baka magtaka kayo kung wala kayong ibang option dito guys, kung almost 1 month na hindi pa kayo nakapagbayad. So itong repayment amount na lang talaga yung makikita ninyo. So ito na lang ang isi-select ninyo. At kung nakaselect na kayo, i-click nyo na lang po itong repay. At pagkatapos meron kayong makikitang payment option dito. So kung nakikita ninyo, recommended nila is GCash. Tapos meron ding mga e-wallet dito kagaya ng Maya at ShopeePay. Tapos meron ding mga banks dito sa baba. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo, kung e-wallet ba, banks. Pero ang recommended talaga nila ay GCash. Pero try muna natin i-click itong Maya guys. Pag click ninyo ng Maya, ganito po yung makikita ninyo. So nandito po yung contract number. So take note, contract number po yan. So pwede nyo pong i-copy. Tapos pumunta na lang kayo sa inyong Maya na account. Tapos i-paste nyo to. Tapos doon kayo magbayad. Ito po yung biller name nila, SkyPay. At kung ShopeePay naman yung gagamitin niyo, ganito rin yung makikita. Merong contract number. Tapos yung biller name niya is SkyPay pa rin. Pero ngayon ang gagamitin natin ay GCash kasi ito yung recommended nila at ito rin yung mas madali sa akin kasi may laman yung GCash account ko. So real time pala yung pagbabayad dito. Once nakapagbayad kayo, wala pang 1 minuto, makikita nyo na po sa history ninyo yung binayad ninyo. At meron ding makikitang enhanced stability and security dito. So mas safe daw siya. Pero nasa sa inyo na po yan kung saan po kayo komportable or kung ano pong application or e-wallets or banks ninyo yung may laman. So kagaya nga ng sabi ko, GCash yung gagamitin natin kaya ito yung pipiliin natin. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So nandito yung contract number ninyo. So take note, contract number po yan. Then e-wallet, GCash, tapos yung biller name niya is SkyPay. So tandaan nyo po to, then itong contract number guys, i-copy nyo po para hindi po talaga kayo magkamali. So i-click nyo po itong copy. So kung na-copy nyo na yan, punta na po tayo ngayon sa ating GCash account. So buksan lang natin ang ating GCash account. Then pagkatapos kung nandun na tayo sa homepage ng ating GCash, make sure lang na meron itong laman. Then i-click natin itong bills. At pagkatapos i-click nyo na lang po itong loans. So ito po, itong My Square.
At pagkatapos may makikita tayong ganito. So dito, scroll down nyo na lang po yan. Hanapin nyo na lang po yung SkyPay. Kasi yun po yung babayaran natin, yung SkyPay. So dito po yan sa pinakababa. By the way guys, kung hindi nyo makita or nahihirapan kayong makita, pwede nyo pong i-type dito. So ito po, SkyPay Loans. So ito po yung i-click ninyo, itong SkyPay Loans. Pero take note guys, baka magtaka kayo, SkyPay Loans yung nakalagay dito. Then, kanina nakalagay doon, SkyPay lang. So, wag mo kayong maguluhan guys, ito po yon, SkyPay Loans po talaga. Kasi nakapag-try na akong magbayad dito. So, kung nakita nyo na, i-click nyo na lang po itong SkyPay Loans. Then, mapupunta kayo dito sa paglalagay ng amount. So, ilagay nyo na lang po yung amount na pwede ninyong ibayad. So, nakalagay naman po yan doon sa inyong one-hand na application. So sa akin 2,000 pesos kaya ito yung nilagay ko. Then dito sa baba, yung pinakopy ko sa inyo na contract number, yun po yung ilalagay ninyo dito. So take note guys, contract number, hindi po yan contact number. So take note, yung pinakopy ko na contract number, yun yung ilalagay ninyo dito. At kung nalagay nyo na, dito naman tayo sa paglalagay ng mobile number. So, yung mobile number guys, kung ano yung mobile number na nakaregister sa inyong one-hand application, yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung nalagay nyo na, dito naman tayo sa email address. So, dito may nakalagay na optional. Pero advice ko sa inyo, mas maganda maglagay talaga kayo ng email address, yung active at nabubuksan ninyo para meron kayong resibong matatanggap doon. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, itong protect your bills now. So, nasa sa inyo na po yan. Kung gusto niyo i-protect yung bills niyo, pwede nyo pong i-click itong yes. Pero may charge nga lang siya na nasa mga 1%. Pero sa akin, hindi ko na nilagyan. Tinanggal ko na yung check para wala na siyang additional na payment. So, kung okay na, i-click nyo na po itong next. And then, may makikita kayong ganito. So, baka magtaka kayo bakit naging 2,010 pesos yung mababayaran ninyo. So, meron po siyang service fee na 10 pesos. So, review nyo na lang po lahat, yung contract number, mobile number, email address. So, kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so ito na yung resibo ninyo, screenshot nyo na lang po to para if ever may mga problema, meron po kayong maipapakita. So, kung nakikita ninyo, wala nang laman yung GCash account natin. At kung naglagay po kayo ng email address doon, meron po kayong marireceive na email na kagaya nito. So nandito yung biller name, total amount, amount paid, tapos yung service fee, tapos nandito yung account number, date and time, yung reference number sa inyong GCash account. So nandito na po lahat, pwede nyo na pong screenshot yan. At pagkatapos balik na kayo sa inyong one-hand na application. Then punta kayo doon sa bill. So dito wala na kayong makikita sa current guys, except na lang kung 2 months, 3 months na term yung kinuha ninyo, meron pa kayong makikitang amount dito sa current. So para makita, dito na kayo sa history. So nandito na yung binayad ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, real time po yung pagbabayad. Wala pang 1 minuto, nandito na sa history at paid na yung account ninyo sa one-hand application. Then pwede nyo pong i-click itong detail. So dito makikita nyo po na settled na yung account ninyo. So nandito lahat yung mga information ng loan application, assessment pass, cash release, tapos settled na, nakapagbayad na kayo. And then meron po kayong marireceive na text na kagaya nito. Your loan 2,000 pesos has already been settled. So okay na po yung account niyo at pwede na po kayong mag-loan ulit. So i-check nyo na lang, baka tataas na yung offer ninyo.